sinabi ng COMELEC na karamihan sa nadidiskwalipika sa pagtakbo sa eleksyon ay dahil sa pagiging nuisance candidate ng mga ito. Ayon kay COMELEC Chief George Garcia, hindi dapat maging basehan ang kahirapan o estado sa buhay ng isang kandidato para ideklara itong nuisance para sa 2025 midterm elections. Si Margaret Gonzalez sa report! May hanggang bukas pa araw ng Miyerkules, October 16, ang mga nagnanais na makapagsumite ng petisyon para ideklarang nuisance ang isang partikular na aspirante o kandidato. Ang isang kandidato maaring ideklarang nuisance sa pamamagitan ng isang petisyon na maihahain sa komisyon o ang komisyon ang mismong magdideklara na ang isang partikular na tumatakbo ay isang nuisance candidate. Noong filing period, may mga first time na nagsumite ng Certificates of Candidacy o COC. Meron namang paulit-ulit ang naghain ng kandidatura. Merong nagpatawa at nag-emote dahil anila, paulit-ulit silang nadidiskwalipika sa pagtakbo dahil sa pagiging mahirap nila. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na magkakaroon ngayon ng pagbabago sa basihan ng pagdidiskwalipika ng mga kandidato. Hindi ani dapat maging issue ang kahirapan para sa mga tumatakbo. Ako personally, at palagay ko yung mga kasamahan ko sa NBank ay naniniwala talagang hindi dapat tayo nag-disqualify dahil sa kahirapan. Yung mga nakita natin na mga pumunta sa stage at nagsalita, ang kalimitang reklamo nila at bakit sila dinisqualify dahil lang mahirap sila, dahil wala silang pera. Diba? Nakakalungkot na para sa akin, hindi dapat nahahamak ang pagkatao ng isang tao dahil lang sa kawalang pera. At yung pagkakataon na maglingkod, pare-parehas namang may kagustuhan na makapaglingkod sa ating bayan. So we will venture on other mode of disqualifying certain candidates. Gusto ngayon ng COMELEC na masukat kung gaano kaseryoso ang mga kandidato sa pagsisilbi sa bayan. Ang kanilang sinasabi ay talagang fulos kabutihan sa sambayanan. Hindi ba? And therefore, we should not easily po jump to the conclusion ay nuisance yan. Ay panggulo lang yan. Not because wala po silang pangalan o maaaring lagi na lang silang tumatakbo o baka naman first time lang na tumatakbo. Hindi po yun ang indikasyon ng pagiging nuisance candidate. To me, it's really more seriousness to serve and hold public office. At kung paano yung seriousness na yun, hindi mo makikita sa isang pagkakataon na finay mo lang ang candidacy. You have to have a background checking of the candidate. Inaasahan na bago magtapos ang Nobyembre ay mariresolba na ang lahat ng petisyon para sa nuisance candidates. Samantala, nagpaalala naman ng komisyon sa mga aspirant na makakasama sa kanilang listahan bilang mga kwalipikadong kandidato para sa 2025 na iparehistro ang lahat ng social media platforms, websites, pages, blog at vlogs na gagamitin nila para sa pangangampanya kung ayaw nilang masampahan ng election offense at ma-take down ang kanilang mga post. Maaari nilang iparehistro ang kanilang mga social media platforms sa COMELEC EID o Education and Information Department mula November 8 hanggang December 13 para iwas take down. Maganda po. Kung ako, paparehistro ko. Kandidato ako. Stop ako ng kandidato sa campaign o political party. Kasi makikipag-usap kami ng maayos sa ating pong platform. Tapos pinopromote ang candidacy ng isang kandidato ay sure na ma-take down yung mismong post na yon. Kasi yun po yung isang implikasyon. At pag na-trace pa namin na sa kandidato yun, pwede namin kasuhan ng election offense yung mismong kandidato. Ngayon, yung po mga media, social media influencers kasi itatanong kalimitan, paano yung mga social media influencers na nagpo-promote, may bayad, nagpo-promote ng candidacy. Kasama rin po sila sa pwede ma-take down yung mga posts. Kasi dapat, pag pinopromote yung candidacy ng isang kandidato, ipipresume namin na yan ay sa kandidato o bayad ng kandidato. And therefore, pwede namin i-request to take down. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.